Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 1 ng Hunyo 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:44 ng umaga. Araw po ngayon ng Lunes at nais ko pong mag-vlog mga kababayan, mga minamahal. Gusto ko lang pong i-share yung naranasan namin dito sa Amerika. Paano kami naging US citizen. Ayan po para bigyan natin ng kaunting linaw itong ito si si Alan Peter Cayetano, yung ano ba ang masasabi natin diyan? Ano ba ang citizenship niya? Pero nga ay kulang naman yung mga mga impormasyon. Kaya isishare ko na lang kung ano ang naranasan namin dito at at least mayroon maihahambing natin. O kaya malalaman natin kung ano ang kulang na impormasyon o saan siya nagsisinungaling o ano ba yung tama. Pero hindi ko naman ito nilalahat na yung sasabihin ko ay tama. Bahala kayo kung ano ang paniwalaan nyo. Pero ngayon mga kababayan, mga minamahal, pagbukas ko ng YouTube kaninang umaga, alas 5 kasi nagbabrowse na ako eh. Opo, ay kagabi ay wala pa. Mag-aalas 11 na, natulog na ako. Kasi nagha-high blood pressure na rin po ako eh. Kaya sige, matulog na ako. Sabi ko kagabi. Pero ngayong umaga ay ang dami ng balita. Ayun, hinuli na si Jinggoy sa Senado. At hindi na umatin yung mga majority senator. Hindi na sila umatin. Siguro alam nila na kulang na sila. At yung mga minority senator na naghihintay kasi alas 5 po ang ng hapon eh. Alas 5 ng hapon ang sesyon eh. Ay naghihintay sila, baka babalik, wala nang bumalik at pinatayan pa sila ng aircon at saka internet. Ayan po ha. Iyan po ang mga balita ngayon. Kaya marami pong magagandang balita eh. Opo. Pero nga ito muna ang tatalakayin ko yung ano ang naranasan namin dito sa yung pag-apply dyan sa citizenship. Pero yung palang pinatayan sila ng aircon dyan sa session hall, alam nyo po, yung Senado ay chiller po yan eh, chiller. Tubig po ang nagpapalamig dyan. Chiller nga eh. Umaakyat yung tubig. Hangga doon sa 6th floor ata yan eh, o 5th floor. Umaakyat yan. Pero ang bawat palapag, mayroon siyang AHU, Air Handling Unit. At siguro dyan sa 2nd floor, mga 3 o 4 na air handling unit. Yun lang ang pinapatay nila siguro. Yung 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 papunta sa session hall o kung saan man yan. Yung air handling unit, AHU. Dapat ang sitahin nila dyan yung maintenance. Kasi ina-adjust lang yan eh o pinapatay lang yan eh. Yung chiller, hindi nila pwedeng patayin yun kasi hanggang doon sa umaakyat yung tubig na malamig, hanggang doon sa mga opisina ng mga senador sa 5th floor o 6th floor. Ganun po yan So, ay walang natin kung pinapatay talaga o hindi ba?
ay ginawa na yan ni Kwan noon, pinadlak niya ni Alan Peter Cayetano nung papalitan na siya ni Velasco, ni Lord, anong pangalan nun? Velasco? Lord Alan ba yun? Oh, ay, yan na, hindi ba? Style niya, hindi ba? Style niya nakikiusap siya na wag daw dakpin, ay ang sagot ni John Vic ay nag-apply siya ng custody ni Bato, nakatakas. Ayun na nga Yun nga ang sinasabi ko po doon sa comment ko sa mga comment section ko. Nag-apply siya ng custody o nakipag-agree siya. May agreement sila na siya ang mag-custody, ay biglang nakatakas o pinatakas o nawala, ay problema niya yan At binabanggit ko yung Biblia din. Ang sabi ko, nasa Biblia, even in human agreement. Sabi po sa Biblia or I am speaking of human terms. If there is an agreement, nobody, or once it is ratified or once it is approved, hindi ba? Nobody can annul or add on it. Sabi po ng Biblia Hindi ba? Ayan nililihisan na niya o ayaw na niyang custodian siya Ayaw na niya pero nakipagkasundo siya, nakustudyan siya. Yun po ang nilalagay ko dun sa mga comment section. Nakipagkasundo ka, nakustudyan ka, ay bakit lilihisan mo na? Hindi ba? At magsasite na naman siya ng ibang batas na wala daw batas o wala daw local court order. Ayun na nga hindi ba? Di kalukuhan lang yan. Ay bakit pala nag-apply ka ng custodian kung wala palang order ang local court na dakpin yan? Hindi ba? Kalukuhan Pero nga ganun po magkawalang hiya ito si Kwan si Alan Peter Cayetano. Kung minsan madadala ka, pero ako hindi ako madadala kasi lahat po ng word pinag-aaralan ko. Lahat ng word. Pero ay ito na tayo sa citizenship, 2009 po dumating kami dito sa Amerika as immigrant. Pamilya po kami, 5 kami, 3 ang anak ko. 2 babae, 1 lalaki. Ngayon ay dito po sa Amerika, pag immigrant ka o green card holder ka, kasi pagdating mo ay siyempre approved na yung visa Ngayon ay pagdating mo dito ay bibigyan ka ng green card. Lahat yan, pati yung bibigyan ka ng SSS number. Ayan po Ngayon maghihintay ka ng 5 years bago ka mag-apply ng citizenship. Sa Pilipino po Pilipino. Pero yung iba po matagal. May 10 years, may 15 years bago sila maging citizenship o mag-citizen, bago sila mag-apply. Iba-iba po iba-ibang country. Iba-iba. Tayo, Pilipinas ay 5 years. Ngayon, nung nag 5 years na kami dito, nag-apply yung asawa ko at saka yung isang anak ko na babae. Inapurbahan naman. At wala pang COVID noon. Walang COVID. Hinatid ko sila doon sa convention center dito sa Los Angeles at doon sila nanumpa. Mahigit silang, aywan ko kung magdadalawang libo ang nanumpa. Kasi convention center po Ngayon, at mayroon pang mga Chinese Mga Chinese. At special mention yung mga Chinese na nag-member ng Armed Forces of America. Mga US Army, mga US Navy. Special mention sila,
O, kinongraduate sila. O, after 2 years na naman, yung panganay ko ay nag-apply na naman siya ng US citizen. O, ayun, approved na naman. O, adi hinatid ko na naman doon sa convention center. Kaya alam ko yan eh. Alam ko yan na pinasusumpa. Pero wala pang COVID noon. Wala pa. Marami pa rin, mga almost 2,000. At dito, sa Los Angeles lang ha, 2 times a year nilang ginagawa yan. 2 times a year na mayroong mga 2,000 na nagiging citizen. Ayan po ano. At noong nag-citizen yung asawa ko, ay simpre mag-a-apply na siya ng kanyan ng passport, ganyan. O aayusin niya ang mga dokumento. Noong nag-a-apply siya ng passport, kinausap siya ng officer, sabi niya, gusto mo bang isama na itong anak mo na lalaki na minor de edad pa wala pang 18 eh. Oo, kanya. Gawin na nating American citizen din ito? Oo, kanya. Kaya, yung anak ko na lalaki, na siguro mga 16 years old pa yun nag-aaral pa sa sa high school ay naging US citizen na rin. Pero hindi siya nag-apply. Binigyan na siya ng passport. Yun po kasi may batas ata sila dito na pwede mong isunod yung anak mo na minor. Ako, hindi na ako tinanong Naandun ako, pero hindi naman ako tinatanong. Yun lang asawa ko na kung gusto mo kanya, isama na natin ang anak mo na lalaki, yung minor de edad. Ayan po ha. So, naging US citizen na rin siya. Wala siyang gastos, walang kwan. Kasi minor pa siya Ay ngayon, nung ako naman ang nag-apply, after 10 years, COVID na ako nag-apply COVID. Ay, ang nangyari, ay ganun din mayroong mayroong mag-a-apply ka, tapos bibigyan ka ng pamphlet na re-reviewin mo yung mga questionnaire o i-memorize mo yon. Kasi nga, mayroong oral exam o interview, ganun. Pero, kanyan ha, yung talagang ini-interview talaga. Yung exam nga po yan exam pupunta ka doon. Tapos, tatanungin ka nila, kailan ang konstitusyon ng Amerika nagawa, ganun. History, yung mga tao na gumawa, ganun po. Sino ang kwan natin, presidente natin, ganun. Ay pumasa naman, hindi ba? Yung iba hindi pumapasa At doon, tinitingnan nila kung magaling ka mag-English. Kasi kung hindi ka magaling mag-English, ay parang dinidiscourage nila ngayon, adi naapurbahan na ako. COVID po ito ha. COVID. Ngayon, sa oath-taking, hindi na pwede ang 2,000. Bawal na nga kasi COVID Ngayon, hindi ko alam kung 7 kami o 6 na nag-oath-taking. Pero, ang nangyari, ay pinapasok kami sa isang room. Maraming room yan, tapos, may mga marka ng paa, tumayo kayo dyan, kanya, hintayin na natin yung judge, na magpapasumpa sa inyo. Sabing ganun. Maghintay kayo dyan, tumayo kayo dyan sa mga, ay, ang layo talaga yung 2 arm distance bawat isa At yung judge naman ay malayo din siya. Naka-kwan pa yan, naka-face mask. At doon niya pinaliwanag at doon ko naintindihan na ako kanya yung judge, sabi niya, pasusumpain ko kayo. Pero pinaliwanag niya muna sa amin na
kayo kanya ay voluntaryo nang mag-apply, sabi niya, as citizen of America, sabi niya. At pinag-aralan kanya yan ng hudikatura. Doon ko lang naintindihan na ang magdi-decide ay judge. O ang magdi-decide ay judiciary. Ganun po ay simpre petition po yan pinaliwanag niya na kayo ay na-approve at kayo ay pasusumpain ko, sabi niya. Pero habang nanunumpa kami, ay simpre pinapaliwanag niya na oath of allegiance nga po yan oath of allegiance sa noong una, bali wala sa akin kasi nga ay ang gusto ko lang ay makakuha ng US citizen para yung economic reason, hindi ba? Yung parang for convenience, ganun po yan Ay pero nung pinaliwanag niya sa amin, ay doon ako halos maiyak. Opo. Kasi nga, talagang mararamdaman mo yun na iiwanan mo yung Pilipinas, pero mag-oath of allegiance ka sa US. Ang galing nung judge pinaliwanag niya na in times of war ka niya ay hindi pwede na pupunta ka sa original country mo. Kasi nga ito, oath of allegiance na po ito sabi niya Ngayon, doon ako naiyak. Na maraming bagay ang pumapasok sa akin na iniwan ko na pala kako ang Pilipinas ay talagang ganun ay for convenience nga lang Ay pero wala tayong magagawa, ay ganun talaga ang buhay bagamat ayaw ko, pero nung sinabi ng judge na, kayo sumusumpa kayo ha? Ayun. Ngayon, ay ano nangyari doon sa passport ko, ng Philippine passport? Wala silang pakialam doon. Itago nyo yan. Sabi niya, itago nyo yan. Yung mga passport nyo. Pero ito, mag-a-apply kayo ng panibagong passport. Ayan. Pero another kwan yun. Ibang agency yun. Dito kasi, pwede kang mag-apply ng ng passport sa iba't ibang lugar Sa university kami dito nag-a-apply Mayroon silang maliit na opisina doon. Doon lang kami nag-a-apply. Walking distance lang. Ganun po. Pati yung pag-picture ay pwede rin. Basta accredited yung pupuntahan mo. Ito, kanya ang studio na pupuntahan nyo. Doon kayo mag-picture. Ganun po dito Ay dyan pahirapan hindi ba? Pahirapan Ngayon, ay yung anak ko na lalaki na naging US citizen, after a while, sinulatan siya na tinatawagan siya para mag-oath of allegiance. Kasi, aywan ko kung 23 na siya o 22. Lagpas na siya sa age of maturity. Ay, tinatawagan ka namin, sabing ganon, na pupunta ka dito sa, yan nga, yung dinaanan din namin na mag-oath of allegiance, ay yung anak ko naman ay military na. Nung sinabi ko sa kanya, hindi na kailangan niyang kanya. Kasi nag-oath of allegiance na ako as a military. Ayun. Sinagutan lang niya, hindi na nga siya nag-oath of allegiance. Kasi noon, wala siyang oath of allegiance kasi minor pa siya hindi pa niya maintindihan ganun po yan, Ay, nung military na siya, wala na yan, sabi niya. Ngayon, ay, ito ang kwan dyan, ito ang kwan kay Alan Peter Cayetano, tatay niya ay Pilipino. Ang nanay niya ay Amerikano, hindi ba? Ngayon, under the law, ay automatic ay kwan siya Pilipino at saka American citizen siya. Dalawa yan.
automatic yan, kasi nga ay hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng sabihin na hindi pwede yung isa parehas pong pwede yan. Ngayon, ang hindi ko lang alam kung yung nanay niya ay naging Filipino citizen, kasi noong mga panahon na yan, karamihan dyan ay kung tatay ay o yung asawa, lalaki, ay sumusunod yung babae Hindi ko alam kung tinanggal niya yung pagka-American citizen niya, pwede na namang hindi. Ngayon, automatic ito si Alan ay by law, ay siya, American citizen din siya. Pero ang alam ko ay kukuha ka rin ng passport. Ia-apply nung nanay niya yung passport. Baka may passport yan. Okay? At pwede rin naman, by law din, ay Filipino citizen siya, pwede rin siyang kukuha ng passport nung bata pa siya. Opo. Ngayon, ay may balita na nung age of maturity siya, ay nagsilik ata siya ng American citizen. Pero wala tayong detalye diyan kasi ay bakit siya mag-citizen dito? Nagtrabaho ba siya dito? O ano bang ginawa niya dito? Ayan po malabo po wala tayong detalye kaya mahirap tayong mag-judge diyan. Ang alam lang natin ay yung mayroon daw siyang ACR o CAR, Certificate of Alien Registration. Ay iba po yun. May intent lang siya na maging ay bakit siya kumuha nun kung ayun ang problema Ang kumukuha nun kami, yung mga foreign national na green card holder. Pag entry namin dyan sa airport, tatatakan na yun. Ito yung A mo, yung alien registration mo. Kasi nga wala ka pang wala ka pang passport wala ka pang is number. Kaya ito yung ang una naming sinusulat diyan kung ano man yung application namin, yung alien registration number. Hindi naman nila inuunor yung Philippine passport Anong number mo doon? Hindi. Alien registration number. Pero kwan lang yun. Isang buwan lang yun o 2 buwan. Mai-issuehan ka na ng is number. Ganon. Kaya yun ang masusunod. Yung is number. Ngayon, ay ito si Alan, ay mahiwaga po ito Bakit siya ano ang ginawa niya dito sa Amerika? Hindi natin alam, O ni-renounce ba niya yung actually kahit na hindi na i-renounce ako hindi naman ako nag-renounce Pero nag-apply ako ng US citizenship. Kaya nga siguro doon sa dual pero hindi ko ginagawa pa kasi nga hindi naman inuunor ng Amerika yan, dual na yan Hindi pa ako nag-a-apply diyan. Pero ang sabi ng mga kasamahan ko, mag-apply ka na Simon, sabi ganoon. Kasi doon sa dual, babayad ka lang ng $50 doon sa Philippine Embassy natin. I-issuehan ka na naman ng panibagong passport. I-issuehan ka nila. Hindi, application lang pala yun. Iba ang bayad doon sa passport. Pero dual citizen ka na. Pero ulitin ko hindi po inuunor yan. Wala pa tayong treaty dyan patungkol dyan kasi nga hindi malinaw. Paano yung income mo? Saan ka babayad ng buwis? Yan ang problema dyan Parang si Pacquiao, hindi ba? Nung lumaban siya sa Las Vegas, Nevada, hindi ba? Ang gusto ng Las Vegas sa kanila mapunta yung ang laki po ng kinita niya ay bayad siya ng buwis, hindi ba? Ay ang sabi niya, nagbabayad din ako sa Pilipinas ayan po, hindi ba? Kaya nga hanggang ngayon hindi pa maayos yan. Dapat yan ang ayusin ng mga congressman natin o mga senador natin. Opo.
At alam ko halos lahat ng bansa, halos wala pang ganyan. Opo. Oh. Halos lahat ng bansa, hindi pa naaayos yan kasi nga, paano ba ang hatian dyan? Sa income. Saan pa babayad? Oh. Alam ko yan kasi yung panganay ko, naandun ngayon sa Austria eh. Namumblema din siya. Paano ba itong pagbabayad ng buwis? Oh. Ay kumisan susubra. Ayan po, no? Sinisir ko lang po, no? Ngayon, ito si Alan Peter Cayetano ay clever kasi ito eh. At ginawa pa siyang DFA secretary o naging congressman siya, naging senador siya. Pero nga, mayroong ganitong mga isyo. At alam naman natin yan sa Pilipinas ay napakadali pong dayain yan. Kaya nga ay ang ang Biblia po ay maliwanag po ang sinasabi ng Biblia do not receive bribe o do not receive gift o mga favor because bribe can blind the eyes. Nakakabulag daw. And can alter the narration, hindi ba? Of the wise. Ayan po, or the learned people. Naa-alter yung narration. Yan po, pag nagre-receive ka ng bribe. Ngayon, malamang ito ay dahil ma-influensya sila o congressman siya o senador siya, napakadali niyang ayusin yan. Lalo na nung DFA secretary siya. Kaya niyang kukuha ng passport na kahit ano yan, hindi ba? Pero nga, ang tingnan natin, yung pinagdaanan niya. Pero maingat po ako kasi nga, wala naman tayong detalye eh. Kung nagtrabaho siya dito at yung pinagtrabaho niya ay nire-require ng US citizen siya, lalo na kung nasa defense o nasa yung pinagtrabaho niya dito ay mga intelligence gathering ganyan, ay kailangan po yan eh. Kailangan US citizen number 1 requirement. Opo. Pero yung iba ay immigrant lang pwede na. Immigrant. Pero nga mahina ang maliit lang ang ng mga immigrant. Yung mga nakukuha na pabor. Opo. Walang ang clearance hindi ka makakuha ng clearance Ay yan lang po ang masasabi ko masyadong kulang ang detalye. Opo. Kaya mahirap po tayo na mag-judge kung ano ba ito si Alan Peter Cayetano. Ang masasabi ko lang dyan ay minsan sa kanyang buhay ay nag-decide siya. Sure po yan. Malamang siguro ay nung mahirap-hirap pa sila o wala pa silang impluensya ay nagpangarap din siya na makapunta ng Amerika o maging citizen ng Amerika. Pero nung nag-iba na ang antas ng kanyang buhay, tumaas na, hindi ba? Naging na siya, ay magdadalawang isip na rin siya. Ganun po yan, Mayroon doon sa pwede siyang mamili, pero nga ay kung pinili niya man, ay ayaw na niyang sabihin na pinili niya yan o bahala na kayo kung anong ibig sabihin yan, Ngayon ay punta na tayo dito sa Philippians 3 verse 20. For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Yan po nakasulat Alam nyo po yung mga citizenship ng country ay pampagulo lang yan O kaya, nagbabanggaan na o hindi mo na alam kung ano talaga at napapalitan po yan. Depende nga yan Hindi ba? Kaya, gawa lang ng tao yan. O kaya, ay ang Diyos naman ay wala namang criteria na ginawa dyan. Ano ba ang Filipino citizen? Gawa-gawa lang ng tao yan. Ano bang American citizen? Sila lang yan
At kuminsan, ang gawa ng tao pumapalpak. Pero nga, ang nakikita ko talaga dyan, yung pagbayad ng buwis o yung mga property tax o papaano ba yan? Hindi ba? Kung pumunta ka ng Amerika, nakipagbuksing ka, ay nakakuha ka ng kung ilang milyon yan, ay sinong babayaran mo ng tax? Ayan po eh. Yan po ang problema dyan. O, pumunta ka ng, halimbawa, galing ka ng Amerika, pumunta ka ng Saudi Arabia, kasi marami rin po eh, na pumupunta ron eh, para makipagtrabaho. Hindi ba? Ay sa bagay, ay babayad ka ng tax sa Amerika. O, ganun po yan. Kung American citizen ka, ay pero kung minsan nga, katulad dyan sa Pilipinas, hindi ba? Yung mga abroad, hindi bumabayad ng tax. Yung mga pumupunta ng Middle East, pati nga yung mga kapitan ng barko, hindi bumabayad ng tax yan eh. Kasi ang reason naman nila, ay ginagastos din naman sa Pilipinas eh. Nagpapagawa ng bahay, ng mga mansion, hindi ba? Oh, may kakilala nga ako na kapitan ng barko eh. 2 mansion eh. Oh, hindi ba? Oh, kaiskwela ko nung high school at saka kaiskwela ko nung elementary. Oh, nagpagawa pa ng clinic nung anak niya diyan sa Cavite. Mayaman na talaga. Pero hindi nga kinukuhanan pala ng tax kasi nga ginagastos din eh sa Pilipinas. Hindi ba? Oh, yun ang reason. Ay batas lang po yan eh. Gawa po ng tao yan, hindi ba? O, pero ito ang mahalaga, no? For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Ayan po, ano? Kinupya ko po ito para ihiwalay natin na, ay, yan namang mga kwan dyan sa mga citizenship na yan. Kung saan ang convenience, doon sila yan. Okay, Ephesians 2:19, therefore, you are no longer a stranger or foreigners, but fellow citizen with the saints and members of God's household. Ayan po. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Therefore, you are no longer strangers or foreigners. Saan? Doon sa household of God. Member ka na ng pangkalahatang citizen with the saints. Hindi ba? Yung mga saints kasi ay citizen sila ng heaven. O kasama ka na ron kung ikaw ay ligtas. Pero kung hindi ka ligtas, hindi ka kasama. Yun po ang sinasabi dito. Therefore, you are no longer a stranger. Hindi ka na stranger doon sa heaven or foreigners doon sa heaven. Bakit? Kasi fellow citizen ka na ng mga santo o yung mga saints ang nakasulat po. Yung mga pinugutan ng ulo, hindi ba? O na pinaglalaban nila ang salita ni Kristo o yung mga gawa ni Kristo o nagangaral sila, pinugutan sila ng ulo. Yun po ang mga saints na sigurado po yun. Ay oo naman, bakit hindi sigurado yun? Sigurado po yun na magiging citizen sila ng heaven. Pinugutan nga sila ng ulo eh. Pero yung ganyan kay Alan Peter Cayetano na lumuluhod-luhod lang, wala yan. Hindi ba? Na ginagamit ang salita, parang ganun kay Kibuloy, para lukuhin ang mga tao. Wala po yan. Ang talagang sigurado na pupunta sa langit, yung mga pinugutan ng ulo ng dahil kay Kristo. Ayan po, yun ang sinasabi dito, the saints. Oh, magiging fellow citizen ka nila kung ikaw ay naligtas. Ang dali naman pong intindihin, di ba? Hebrew 9:28 ay so also Christ was offered once to bear the sins of many, and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who eagerly waits him. Ayan po eh. Hindi ba? Mag-a-appear daw si Kristo a second time around, hindi ba? Not as a suffering Messiah. Hindi na. Kung hindi, siya na talaga ang Savior.
Yun po ang sinasabi dito. Basahin po natin ulit, ano? So also, Christ was offered once. Minsan lang. Minsan lang siyang inoffer. O yung katawan niya, minsan lang ipinako. Ino-offer nga Hindi ba? Was offered once to bear the sins of many. Para dalhin niya yung kasalanan ng lahat ba? Hindi Kasi nga mayroong hindi maniniwala. Matitigas ang ulo. Hindi ba? Ayaw nilang maniwala. Ay hindi sila kasama. Ay peer po yan. Hindi ba? Peer. Ay ayaw maniwala Hindi ka kasama. Kaya ang sinulat dito, the sins of many. Yung kasalanan ng nakararami o ng marami. Hindi lahat. Hindi po lahat masisib. Although na yung inoffer niya, kayang tubusin lahat. Pero hindi nga lahat Kasi matitigas ang ulo. Unbelief, hindi ba? Ayaw nilang maniwala. Ay paano silang isisib? Peer po ang Panginoon at wala kang gagawin. Maniwala ka lang. Hindi mo kailangan ang 5. Hindi mo kailangan ang taxi. Hindi mo kailangan ang cellphone para maniwala ka. Peer po ang Panginoon Kahit ikaw ay nakabilanggo, kahit ikaw ay nasa artista ka, kahit na ikaw ay pangulo o hari ka, pwede kang maniwala. Kaya peer po ang Panginoon Ay ayaw nga maniwala ay ito and He will appear a second time o mag-a-appear siya a second time around, hindi ba? Not to bear the sin. Hindi na siya ipapako muli. Kasi nga suffering Messiah siya nung una. Inalipusta siya, hindi ba? Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, hindi ba? Bagamat siya ay Diyos, o nasa katayo ang Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Ayan po. At siya ay sumunod sa Ama hanggang sa kamatayan. Hanggang kamatayan. Ayan po, sumunod siya, hindi ba? Yung second time around niya is to bring salvation to those who eagerly wait Him. Eagerly wait. Yung matyaga o gustong-gusto na dumating siya. Hindi ba? Yun lang ang ililigtas niya. Ay kung yung naniniwala sa kanya. Kung hindi ka naniniwala, hindi ka naman maghihintay sa kanyang muling pagbabalik. Hindi ba? At bakit naman maghihintay ka kung hindi ka naniniwala sa kanya? Ayan po Hindi ba? Isinigit ko lang po dito kasi nga nagtatalo-talo na ang mga tao kung anong citizenship ba yan si Alan. Walang kwenta yan. Kasi nga ang batas ng tao ay nagkukontra-kontrahan na hindi ba? Ang dami ko nang napakinggan na mga attorney na mga kwan, pero aywan ko lang kulang ang detalye natin o hindi natin alam kaya mahirap tayo mag-judge, pero ito na po ang ibinibigay ko sa inyo. Our citizen is in heaven. Ayan po. Yan po ang absolute, hindi ba? Kaya nga ang tao hindi nasisiyahan kahit may pira yan, kasi nga ang talagang pakay ng tao makaligtas. Yun ang talagang ultimate goal na kung minsan ay hindi natin naintindihan. Bakit hindi nasisiyahan ang tao? Ayan po sige po hanggang dito na lang po at mahaba na, at dalahin ko po sa Panginoon. Bago po ako mag-umpisa ay nananalangin ako na sana yung mga nakikinig sa akin ay magkaroon ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At muli, mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.